Kabanata 1266. Patuloy nilang sinusubukan na sisihin itong tao sa kapangyarihan nila. Ang hari ng lahat ng mga pinananatiling lalaki sa Buckwood ay may pamagat na binuo nila para sa kanya. Sa kanilang mga mata, si Harvey York ay hindi mas mahusay kaysa sa isang daga ng kalye na nanginginig sa isang sulok, naghihintay para sa isang pagkakataon na umalis sa Buckwood. Ngunit si Harvey ay talagang nasa exhibition center. At nakatayo siya kasama ang representante din. Ang utak ni Sasha Larson ay literal na pinirito. Siya ay hindi sinasadya na sumigaw sa sandaling ito, "Harvey, marumi ka. Anong ginagawa mo dito? Hindi ito isang lugar kung saan maaari ka lamang pumunta." Lahat ay namatay ng tahimik matapos marinig ang kanyang mga salita. Ang mga kawani ay tumagilid sa kanilang mga ulo at sumulyap sa kay Sasha na may isang hindi kapani-paniwalang ekspresyon, bilang kung gumawa siya ng isang bagay na nakakasama. Naramdaman ni Sasha na pinalamig ang kanyang gulugod pagkatapos ng pakiramdam ng tingin ng lahat. Isang hindi kapani-paniwalang pag-iisip na lumitaw sa kanyang ulo. Sa sandaling ito, isang kawani ang agad na lumakad papunta sa kanya mula sa gilid at bamulong, "Kinatawan Larson, ano ang sinasabi mo? Siya ang aktwal na konsultant. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Bakit ka nanunuya sa kanyang pangalan? Siya ang konsultant. Imposible. Hindi ba siya ang hari ng mga pinananatiling lalaki, si Harvey York?" Oo, alam ng lahat sa Buckwood ang tungkol sa kanya na pinapanatili. Dapat lang nating sipain ang mga taong tulad nito sa Buckwood. Paano natin siya papayagan na tumayo roon? Si Sasha at ang kanyang mga umiidolo ay nagpapakita ng hindi makapaniwalang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Pagkaraan ng isang sandali, lahat sila ay hindi sinasadya na binuksan ang kanilang mga bibig. Sampal, hindi alam ni Tim Zepeda kung sino si Sasha. Sakto nang marinig niya si Sasha na nang-iinsulto kay Harvey, siya ay agad na lumakad at nagbigay ng sampal sa mukha niya. Matapos ihampas ang kanyang kamay, pagkatapos ay sumulyap siya ng galit na galit kay Sasha at sinabi ng, "Walang hiya ka, sino ka ba? Paanong maglakas loob kang insultuhan ang konsultant? Alam mo ba kung anong lugar ito?" Malamig na sumulyap si Tim sa kay Percy Williams pagkatapos ng kanyang talumpati. "Hindi naman masama, Percy. Napakamarangal na maging representante ng Mordo University, hindi ba? Gaano kakatapang namang insulto sa kay Consultant York sa harap niya? Gusto mo bang ang Mordo University ay mapahamak?" Boom! Ang mga salita ni Tim ay tumama tulad ng isang kidlat, na ginagawang si Sasha at ang mga umiidolo sa kanya ay nanginginig ng hindi mapigilan. Naiintindihan ng lahat, si Harvey York ay nagpapatunay na ang maalamat na si Consultant York. Ang taong namamahala sa lahat para sa forum ng pamumuhunan at pakikipag-ugnay. At lubos nilang nasaktan ang taong ito. Si Sasha at ang iba pa ay tumayo sa takot. Ang kanilang mga utak ay naging blanko bilang isang piraso ng papel, na parang silang mga idiots na walang kamalayan. Bumalik si Percy sa kanyang katinuan sa sandaling ito, ang malamig na pawis na namuo sa buong likuran niya. Natakot siya sa mga aksyon ni Sasha, hindi niya kailanman naisip na ang bobo na babaeng ito, si Sasha, ay iinsultuhin lang si Consultant York sa sandali na dumating siya doon. Ngumiti si Harvey at pagkatapos ay sumagot, "Ang iyong universidad ay dapat na magkaroon ng isang mabuting kalooban, Percy. Para sa lahat, kahit na hindi mo ako pinapahalagahan, bilang konsultant para sa gobyerno ng Buckwood." Nanginginig si Percy sa takot nang marinig niya si Harvey na mga salita. Kahit na mayroon siyang napakaraming halaga ng awtoridad pabalik sa Mordo University, siya lamang ang representante din. Alam niya ng lubos kung paano maimpluwensyahan ang isang konsultant ng gobyerno ay maaaring. Upang ilagay ito ng blanko, walang sinumang hahabol sa bagay na ito kung nais ni Harvey na tanggalin si Percy sa mundong ito. Nagpupumigla si Percy na binuksan ang kanyang bibig sa sandaling ito. "Consultant York, hindi ko ito sinasadya. Ako ay talagang walang ibig sabihin. Mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Itatama ko ang pagkakamaling ito." Matapos ang kanyang talumpati, agad siyang lumakad at sinipa si Sasha sa lupa,
Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsipa habang tinatapunan niya siya ng tingin na buong kasuklam-suklam. Bastard ka! Gaano mo ako niloloko? Gaano ka katapang? Si Sasha Larson ay bumalik sa kanyang katinuan pagkatapos na sinipa sa paligid. Napasigaw siya ng kakilakilabot, "Ninong, mangyaring tumigil. Mangyaring tumigil." Mas sakit. Nang inig si Percy Williams kahit na mas mahirap matapos marinig na tinawag siya na ninong ni Sasha. Agad niyang hinawakan si Sasha sa leeg, itinaas siya, at pagkatapos ay sunod-sunod niyang sinampal siya sa buong mukha. "Sino ang iyong ninong? Ha? Sino ang iyong ninong? Papatayin kita hanggang kamatayan kung patuloy kang magbubuga ng walang kaparirikan." Alam ni Percy na tapos na siya kung magpakita siya na may relasyon siya kay Sasha. Pinahinto ni Percy ang kanyang kamay makalipas ang mahabang panahon. Ang cute at maliit na mukha ni Sasha ay lubos na nasira. Siya ay kumikibot sa lupa nang walang magawa sa sandaling ito. Ang dugo at luha ay namumuo sa sulok ng kanyang mga mata. Hindi niya inisip na may pagkakakilanlan si Harvey York ng ganito. Kung alam niya, bibigyan niya siya ng bawat pagkakataon na mayroon siya. Hindi man lang siya maglakas loob na saktan siya. Ngunit si Harvey ay walang balak na ipaalam sa ama at anak na babae mula sa kawit. Sa sandaling iyon, malamig niyang sinabi, "Tama, narinig ko ito. Malapit nang makakuha ng promosyon si Sasha. Dapat na ikaw ang tumulong sa kanya upang makuha ang posisyon, tama?" Ama, hindi gaanong hinawakan ni Harvey ang pamagat na ninong. Nawalan ng pag-asa si Sasha matapos marinig ang mga salitang iyon habang nasa lupa pa rin. Naunawaan niya na pupunta si Harvey sa pagdurog sa kanya minsan at para sa lahat. Walang tigil na nanginginig si Percy, pagkatapos ay patuloy na itinanggi ang pag-angkin. "Walang ganoong bagay. Inihayag ko ngayon na itong babae ay tinanggal na mula sa Mordo University. Ilalabas ko ang isang ulat ng mga bagay na ginawa niya sa lahat ng taon na ito. Magiging blacklisted siya mula sa mundo ng akademiko." Tumayo si Harvey at naglakad patungo sa kay Sasha, noon ay tumingin sa kanya habang nagpapakita ng isang bahagyang awa sa sulok ng kanyang ngiti. Ang mga guro ay mga hardanero. Dapat silang maging papel na mga modelo para sa iba na sundan. Ngunit Sasha, hindi lamang hindi ka nagbigay ng kaalaman at linangin ang iyong mga mag-aaral bilang isang guro, ikaw ay ibinenta ang iyong hitsura sa mga matatandang lalaki at natutulog kasama nila para sa mga benepisyo. Percy, dapat mayroon kang mabuting ugnayan sa iyong Diyos din. Mukhang kalmado si Harvey nang sabihin niya ang mga salitang iyon, ngunit ang tunog nila ay tulad ng mga bagyo sa tainga ni Percy. Ako, Percy, ikaw ay isang tao na may malaking impluwensya. Sa tingin ko ikaw ay hindi interesado sa isang social na paro-paro tulad niya." Si Harvey ay nagpapakita ng masamang pananalita sa kanyang mukha. Nais ni Percy na ilagay ang kanyang ulo sa lupa sa ganitong sandali. Ito ay masyadong nakakahiya para sa kanya. Buti na lang at laruan niya ng lihim si Sasha, ngunit ngayon siya ay nais na mamatay sa sandaling siya ay nalantad. Ang ilang mga umiidolo sa paligid ni Sasha ay nanginginig. Lahat sila ay sumulyap sa kanya ng isang hindi kapani-paniwalang tingin. Si Sasha ay isang diyosa sa kanilang mga puso, pagkatapos ng lahat. Ngunit pagkatapos ay sinabi ng taong ito na siya ay isang sosyal na paro-paro na nagbebenta ng kanyang magandang hitsura at natutulog kasama mga matandang lalaki. Isang idolo ang lumakad patungo sa kay Sasha at biglang napuno ng galit, pagkatapos ay dumura sa kanyang mukha. Pagkatapos ay agad siyang lumuhod sa lupa at ibinaba ang ulo niya. "Consultant York, narito ako upang mag-ulat ng isang bagay. Nai-edit ni Sasha ang video ng malisyoso at ginamit niya ang impluwensya ng Mordo University upang masira ka at ang iyong pamilya gamit ang media. Handa kaming tumayo at ilantad ang kanyang totoong kulay. Gagawin namin ang lahat upang malinis ang iyong pangalan." Sa sandaling ito, ang lahat ng iba pang mga umiidolo ay lumuhad pababa. Ligtas na sabihin na ang dami ng pagtingin na sila ay binigay kay Sasha noon ay naging galit. Maaari pa nilang patayin si Sasha, kung hindi ito para sa maraming pinuno ang naririto dito. Mahinahon na sinabi ni Harvey, "Habang naririto kayo,
sabihin niyo ang lahat tungkol sa mga bagay na ginawa niya sa kanyang ninong. Tandaan, gusto ko ang katotohanan. Ang lahat ng mga umiidolo ay nag-ayos sa kasunduan pagkatapos sa pakikinig sa kanyang mga salita. Patuloy na nanginginig si Percy, pagkatapos ay umupo siya sa lupa na paralisado. Alam niya na tapos na siya. Mula nang magsalita ang lalaki, wala siyang ibang pagpipilian ngunit upang makipagtulungan. Ang Mordo University ay nagpadala ng isang emergency na mensahe sa lalong madaling panahon pagkatapos humingi ng tawad sa mga mamamayan sa publiko at nilinis ang pangalan ni Harvey York, Mandy Zimmer at ang kanyang pamilya. Kasabay nito, si Sasha Larson ay nalantad gamit ang kanyang magandang hitsura upang gawin ang mga hindi masasabi na mga bagay sa representante din ng Mordo University, ang kanyang tinatawag na ninong. Si Sasha ay pinalayas mula sa Mordo University. Pinalayas din si Percy. Pareho silang nagkaroon ng malaking laban sa harap ng unibersidad. Pareho silang nagtaguyod din ng malubhang pinsala, ngunit dahil sa kanilang pagiging tanyag, pareho silang napunta na parang mga daga sa kalye. Walang sino man ang nag-abala sa pagpapadala sa kanila sa isang ospital. Walang sino man ang tumingin sa isang mata kahit na sila ay nakahiga sa lupa ng medyo matagal. Kaya lamang nila ang pakikibaka upang tumayo sa kanilang sarili sa pagtatapos, at pumunta sa ospital para sa paggamot. Pagkatapos nito, nawala ang dalawa ng walang bakas. Sinasabing nabuhay sila ng mga nakalulungkot na buhay. Tama kapag ang pamumuhunan at negosyo sa pakikipag-ugnay sa forum ay nasa buong kalagayan, maraming malaking pamilya, korporasyon, at negosyo ang mga kinatawan mula sa ibang bansa ay pumasok sa Buckwood ng maaga. Ang kanilang mga layunin dito ay simple, ang isa sa kanila ay suriin ang merkado sa Buckwood. Ang iba pa ay upang maghanap ng angkop na mga kinatawan o mga kasosyo sa negosyo. Maaari nilang i-maximize ang kanilang sariling interes sa ganoong paraan. Hindi masyadong maraming mga malalaking negosyo na nireranggo sa Buckwood sa kasalukuyan. Ang Sky Corporation ay isa sa kanila. Ngunit kung sino ang gustong maglakas loob na gumawa ng isang hakbang laban sa kay Prince York mismo. Maliban dito, ang pamilyang Naiswell at ang Regency Enterprise ay nasa listahan. Lahat ay magalang sa pamilyang Naiswell dahil sa proteksyon ni Shane Naiswell. Ngunit ang Regency Enterprise ay nasa isang hindi kanais-nais na sitwasyon. Kahit na hamupa ang sitwasyon ni Harvey, naapektuhan pa rin ang reputasyon ng Regency Enterprise sa mga nakaraang araw. Ang kanilang halaga sa merkado ay bumagsak, at ang cash flow ay lubos na naapektuhan ng mabuti. Nagdulot ito ng maraming sakit ng ulo kay Mandy, ngunit ito ay isang magandang bagay sa mga mata ng mga tagalabas. Di nagtagal, maraming mga negosyo sa ibang bansa ang nagpadala ng mga paanyaya upang subukan at makamit ang isang pakikipagtulungan sa Regency Enterprise. Hindi sigurado si Mandy kung bakit ang mga alok mula sa ibang bansa ay dumating ang mga negosyo. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya direktang tinanggihan ang mga imbitasyon. Maingat siyang pumili ng iilang mga negosyo, at nais na makita kung mayroong mga proyekto na maaari silang magtulungan. Sakto nang umuwi si Harvey sa The Gardens residence, agad na hinayla siya ni Mandy. Ano ito? Nagtataka si Harvey. Mayroon akong isang party sa negosyo ngayong gabi. Dapat na sumama ka sa akin, sabi ni Mandy. Ngunit, naramdaman ni Harvey na hindi angkop para sa kanya na dumalo. Walang bots, si Mom at Dad ay kumukulo pa rin sa galit dahil sa nangyari. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga nakakapinsalang bagay na sasabihin nila kung wala ako sa bahay? Ako ay natatakot lang na hindi mo makukuha, si Mandy na nag-aalala. Hindi makatiis si Harvey matapos marinig ang mga salitang iyon. Ito ay tulad ng isang bihira at mahalagang kaganapan para sa kanya na nasa mga saloobin ng kanyang asawa. Nang walang pangalawang pag-iisip, ngumiti siya ng masayang-masaya, "Darling, masama pa ba ang pakiramdam mo sa akin?" Sinabi ni Mandy habang nakakaramdam ng sama ng loob ni Harvey, "Hawakan mo ang iyong sarili. Wala ka ring isang trabaho kahit saan. Dapat sumama ka sa akin upang malaman kung paano gumawa ng negosyo. Magpapanggap tayo na ito ay pagsasanay para sa iyo ngayong gabi. Tulad ng tungkol sa inyong salungatan, hiniling ko na sa isang tao na mamag-aitan sa inyong relasyon dati.
Dapat siguro si Sasha ay bawiin ang kanyang pahayag sa lalong madaling panahon. Tahimik na ngumiti si Harvey matapos marinig ang mga salitang iyon. Ang bagay na ito ay nalutas na rin. Itinaas niya ang bag ni Mandy at sumagot, "Sige na, ako ay dapat ang may hawak ng bag mo dahil ako ang iyong intern." Di nagtagal, ang dalawa ay nakarating sa pasukan ng The Hardin. Isang kotse sa negosyo mula sa Regency Enterprise ang naghihintay na sa kanila. Ang ilang mga lalaki na mas mataas na ops ay nakatayo sa gilid ng daan. Lahat sila ay walang malay na sumimangot kung kailan nakita nila si Harvey na naglalakad kasama si Mandy, ngunit sila ay nanatiling tahimik at dinala sila sa kotse. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sa Buckwood Hotel, ang ilang mga kinatawan ng malalaking negosyo mula sa Mordo ay nagtipon. Isa sa mga kalalakihan na nangunguna sa grupo ay si Charlie Gibbs. Nakatayo siya sa gilid ng isang lamesa ng alak sa ganitong sandali habang nagsasalita ng magalang sa telepono. "Master Todd, panigurado, naaalala namin kung ano yung sinabi mo sa amin. Tiyakin naming mag-film ng isang kamangha-manghang pelikula ngayong gabi. Ang babaeng ito ay nanakawan ng kanyang paninindigan at reputasyon." Nagpapakita si Charlie ng isang masamang pagngisi, talagang kinokontrol ng pamilyang Jean ang iilang mga negosyong nagmula sa Mordo mula sa likuran ng mga eksena. Pinigyan sila ni Todd Jean ng mga order kagabi. Si Charlie at ang iba ay natural na gawin tulad ng hiniling niya. Matapos maghang si Charlie ng telepono, nagsimula siyang uminom ng yogurt kasama ang iba pang mga kinatawan. Ang yogurt ay ginagamit upang pagalingin ang kanilang mga hangovers, at napatunayan na ito ay medyo epektibo. Halos kalahating oras pagkatapos, ang mga miyembro ng Regency Enterprise ay itinulak ang pintuan at pumasok sa loob. Nagpakita si Charlie ng isang malupit na mukha habang nakatayo sa harap nang makita niya ang maraming tao na sumusunod kay Mandy. "CEO Zimmer, ano ang kahulugan nito? Narito kami upang makipag-usap sa iyo tungkol sa pakikipagtulungan para sa isang proyekto. Upang makita kung mayroong isang paraan para sa parehong partido upang magtulungan. Ano ang kahulugan ng pagdadala mo ng maraming mga tao dito? Pinaplano mo bang pilitin kaming pirmahan ang kontrata?" Isang lalaki na mas mataas mula sa Regency Enterprise noon ay ipinaliwanag, "Lahat, mangyaring huwag maalarma. Si CEO Zimmer ay hindi makakainom ng sobra. Dinala niya lahat kami dito upang tretuhin ng maayos ang lahat sa oras na ito. Kung sa tingin mo lahat ng ito ay hindi naaangkop, ako ay taimtim na humihingi ng tawad sa ngalan ng Regency Enterprise." Si Charlie at ang iba pang mga kinatawan ay sumimangot ng bahagya. Si Mandy at ang iba pa ay ang dahilan na masyadong maginhawa. Nang walang pangalawang pag-iisip, ngumiti si Charlie. "Nakita ko, medyo mapagbigay ka, CEO Zimmer. Ngunit narito kami upang uminom kasama mo, at ikaw ay nararapat na sumali sa amin pagkatapos. Halika, mangyaring magkaroon ng isang upuan." Matapos ang parehong partido ay tapos na sa kanilang pagpapakilala, si Charlie at iba pa kaagad na naglabas ng isang sulat ng pakikipagtulungan ng hangarin na sila ay maingat na inihanda. Ang mga nilalaman ay simple. Pondohan nila ang Regency Enterprise habang nagbibigay ng porsyento ng shares. Ito ay talagang ang pinakasimpleng anyo ng negosyo sa pakikipagtulungan. Ang tanging problema ay sina Charlie at ang iba pa ay nais ng isang mas malaking porsyento ng mga shares. Si Mandy ay baka mawala ng kontrol sa Regency Enterprise kung siya ay hindi masyadong maingat. Si Mandy ay hindi sumusuko tungkol sa mga shares. Kaya niyang bigyan lamang ng 10% sa karamihan, wala pa. Ang mga mata ng mas mataas na up mula sa Regency ang lahat ng negosyo ay kumikinang pagkatapos makakita ng pera mula sa ibang partido. Ang kumpanya mismo ay nawala ng pera sa sandaling ito. Ang mga mas mataas na up ay hindi makaligtaan ng isang solong sentimos ng sweldo na may sapat na pera. Magkakaroon ng maraming mga pagkakataon upang makagawa ng higit pa. Ang mas mataas ay ginagawa ang lahat sa kanilang lakas na gawin na mangyari ang pakikipagtulungan dahil dito. Ngumiti si Charlie sa sandaling ito, CEO Zimmer,
Dahil nakipag-usap na kami sa puntong ito, alam ko na ang parehong partido ay napakataimtim at nakikipag-cooperate. At maaari naming hulaan kung bakit ikaw ay hindi sumusuko tungkol sa bagay na ito. Paano ito? Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung kaya mong uminom ng higit sa amin, hahayaan ka naming gawin ito sa iyong paraan. Vice versa, kung hindi ka makakainom ng higit sa ginagawa namin, ikaw ay kailangang pumayag sa aming mga termino. Paano tunog iyon? Maraming beses kung saan ginagamit ng mga negosyo ang paraan ng waging ito ng pagpanalo o pagkawala ng umiinom. Medyo ilang mga negosyo ang karaniwang bumubuo ng mga deal gamit ito dahil hindi nila alam ang gitna sa lupa. Medyo namula si Mandy. Kahit na mayroong ilang mga mas mataas na up sa kanya, hindi siya nagtiwala sa alinman sa kanila. Hindi niya alam kung gagawin ng mga taong iyon na talagang lumaban para sa Regency Enterprise. Kabanata 1270. Ang pagtingin kay Mandy Zimmer na nag-aalangan, si Charlie Gibbs ay ngumiti. CEO Zimmer, kahit na ang mga malakas na puwersa tulad ng sa amin ay hindi magagawang makialam sa mga lokal na powerhouse. Ang pag-iingat ng Regency Enterprise ay ang lokal na awtoridad, pagkatapos ng lahat. Huwag sabihin sa akin na talagang natatakot ka. Ang iba ay sumabog na tumatawa. CEO Zimmer, hindi ka maaaring gumawa ng negosyo kung ikaw ay hindi umiinom. Lahat ng gumagawa ng negosyo ay talagang mabuting mga manginginom. Hindi ka namin pipilitin kung ayaw mong uminom, ngunit maaari mo lamang sundin ang aming mga tuntunin ng mga kondisyon. Maraming mga boss ang mukhang walang gulo, na parang mayroon sila na si Mandy ay sa ilalim ng kanilang kontrol. Biglang naglakad si Harvey York matapos makita na nanlaki mga mata ni Mandy. Sige, tinatanggap namin. Ang lahat ng mga mas mataas na up ng Regency Enterprise ay sumulyap sa galit kay Harvey matapos makita siyang nagsasalita. Naramdaman nila na si Harvey ay walang karapatang kumatawan sa Regency Enterprise. At si Harvey ang siyang sisihin sa kung ano ang nangyari sa Regency Enterprise. Bumantong hininga si Mandy. Tila medyo nabigo siya, ang kanyang tingin ay nakarating sa kay Harvey. Nais niyang subukan ang aktwal na pagkakakilanlan ni Harvey kasama niya upang gumawa ng negosyo. Ngunit hindi niya inakala na ganito talaga si Harvey kapadalos-dalos. Parang hindi niya alam kung paano gawin ang negosyo sa lahat. Si Charlie at ang iba pa na ng ahas na mag-alok nito ay napatunayan na ang kahilingan na mayroon sila ay lubos na kumpiyansa sa ideyang ito. Si Harvey ay masyadong padalos-dalos, at maaaring makakuha sila ng bentahe dahil dito. Isang ngiti ang tumagas sa mukha ni Charlie nang marinig niya na nagsasalita si Harvey. Lahat ng mga bisita ay panauhin, pagkatapos ng lahat. Dahil kami ang mga panauhin dito, hindi ba patas kung ikaw, bilang mga host, ay ibigay sa amin ang ilang mga paraan? Sinasabi ko na mayroon kaming isang kabuoang 10 kalalakihan. Kaya mong hindi magdadala ng higit pa. Plano ni Charlie na sabihin ito. Siya ay isang matandang fox sa mundo ng negosyo, pagkatapos ng lahat. Siya ay maaaring pumatay ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pagsasabi ng mga bagay tulad nito upang linlangan sila. Naniniwala siya at ang iba pang mga boss na minsan ay si Mandy ang nahuli sa bitag, walang paraan para sa kanya upang makalabas. Tumawa si Harvey sa sandaling ito. Paano ito? Dahil lahat kayo ay ganito ang damdamin, at kami din ang mga host. Pagkatapos ng lahat, ako at si CEO Zimmer ay magiging kinatawan ng Regency Enterprise. Si Mandy, na nasa sabik pa rin sa aktwal na pagkakakilanlan ni Harvey, halos ay magsuka ng dugo. Ang mga pagkilos ni Harvey ay naging totoo sa kanya na amateur, ang uri na lalamunan ng buo. 2 laban sa 10. Ano ang isang biro? Kung alam ni Mandy na ang iba ay handa na manatiling matino pagkatapos ng 1,000 inumin, sana siya ay natatakot sa kamatayan. Ang mas mataas na up mula sa Regency Enterprise ay tumingin kay Harvey na parang siya ay isang kabuoang tulala. Balita kay Harvey bilang hari ng mga pinananatiling lalaki ay kumalat sa Buckwood at sa mga internet. Wala siyang talento maliban sa pinapanatili. Sa una, nag-aalangan sila tungkol sa balitang ito. Hindi bababa sa kanilang mga mata, dahil kaya ni Mandy,
Walang paraan ang kanyang asawa ay magiging isa lamang ordinaryong tao kahit gaano siya kakabuluhan. Ngunit ngayon naiintindihan nila na ang asawa ni Mandy ay isang walang silbi na marumi sa pamamagitan ng pagpayag ng ganito. 2 laban sa 10. Sino siya sa palagay niya? Ang Diyos ng alkohol. Hihihi, kung ano ang nagmula sa isang nangingibabaw na aura na mas mataas dito. Dahil hiniling mo ito, dapat kaming mapagpakumbabang tanggapin ang iyong alok. Si Harvey ay may label na isang tulala sa mga mata ni Charlie, ngunit nakasuot pa siya ng ngiti upang malutas ang usapin ng mabilis. Natakot sila na babaguhin siya ni Mandy ang kanyang isip. Hindi. Bago pa man matapos ni Mandy ang kanyang pangungusap, ngumiti na si Charlie at sumagot, CEO Zimmer, hindi mo na maibabalik ang iyong mga salita sa ayaw o sa gusto mo pagtungkol sa usapin sa negosyo. Ito ay walang kahulugan kung binago mo ang iyong isip ngayon. Hindi na kailangang makipag-usap sa negosyo sa susunod na mga araw. Ang ekspresyon ni Mandy ay nagbabago ng walang tigil. Siya ay pagkatapos ay kinagat ang kanyang mga ngipin at sa wakas ay sumagot, fine. Kung yan ang kaso, gawin natin yun.